Isang dating call center agent sa Pilipinas ang namasukang kasambahay sa Riyadh sa pag-asang madagdagan ang kanyang sahod. Pero sa halip na grasya, nauwi sa disgrasya ang lahat. Naging biktima siya ng human trafficking, binugbog pa at ginahasa ng tiyuhin ng kanyang amo. Ang iba pang detalye sa Balitang Middle East ni Marilyn Lavinia. Kwento ni Esmeralda, di tunay na pangalan, kasama nila sa bahay ang tiyuhin ng amo niyang babae. Nung umpisa po, nagpapakita siya sa akin sa laptop ng mga sexual or mga un-X-rated na picture. Hindi ko po siya pinapansin kasi sabi ko, hindi ko po alam na pagnanasahan niya ako. Hanggang dumating po sa punto, nakahanap siya ng pagkakataon gawin yun kasi po nag-seminar yung amo kong babae, pati po yung lalaki nasa trabaho, tapos po yung mga bata nasa school. Nagpahanda pa raw ang suspek ng almusal sa kanya. Habang kinukuha niya ang creamer at kape sa cabinet, may biglang sumalya sa kanya sa likod at nang kinilala niya ang may gawa nito, bigla siyang sinikmuraan at binugbog ang kanyang mga kamay at paa. Kinaladkad daw siya sa kama at inuntog ang kanyang ulo sa headboard. Halos mawalan daw siya ng malay pero lumaban siya at dahil mahina na ang katawan, natuloy ang pangahalay. Nag-shower ang lalaki pagkatapos ng pangahalay. Kumuha siya ng abaya kahit nakabra at panty lamang siya at pinukpok ng kalaykay ang gate ng garahe. Tumakbo hanggang makarating sa KFC, nagtago sa comfort room at humingi ng tulong sa Pinoy Service Crew papuntang embahada. Sinubukang kunin ng Balitang Middle East ang sagot ng Welfare Office pero hindi sila nagkomento dahil sensitibo raw ang kaso. Kwento ni Esmeralda, galing siya ng Kuwait. Nagtrabaho ng 6 na buwan sa kapatid ng kanyang amo bago inilusot ng kanyang amo papuntang Riyadh. Pinadapa po niya ako doon dahil bawal pong ibiyahe ako dahil ang hawak ko pong ikama ay Kuwait, visa ko po Kuwait. Ang sabi raw ng kanyang amo ay magbabakasyon lang sila sa Riyadh. Pagkadapa ako po, pinatungan po ako ng madaming bag tsaka mga supot na pinamili nila sa souk para matakpan po ko. Kasi sa checkpoint po, kailangan pong ipass yung passport ko po para matatakan ng visa. Ngayon po, sabi niya, huwag kang maingay, kailangan dyan ka lang sa Arabic. Pamilya ang dahilan ng pag-aabroad ni Esmeralda para itaguyod ang nag-iisang anak at matulungan ang kapatid na makapagpatuloy ng kolehiyo. Sana po, ilaban niyo yung kaso kagaya ko dahil walang babae ang gustong maghahasa o masira ang buhay dahil sa pera. Tatag ng loob, mahusay na disposisyon at pananalig sa Diyos ang naging sandata ni Esmeralda, di tunay na pangalan upang malagpasan ang trahedyang nangyari sa kanya. Nais ni Esmeralda na maging inspirasyon sa mga babaeng naging tikom ang bibig sa mga nangyari sa kanila. Nagbabalita sa Middle East, Marilyn Lavinia, Riyadh, Saudi Arabia.